Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ito po si Tito Toto o si Toto Bunyog Kausing, ang inyong kakampi sa live streaming. At ngayon medyo wala pag maganda, hindi pa maganda boses natin pero pwede na, papakinggan na. So anyway, what is important today is for you to know what really is the truth and what is really is the correct arguments and points of views with regard to mga nangyayari sa ating kapaligiran. Talakayin po natin ang itong hearing ng House of Representatives na magpapatuloy sana sila sa good government na kung saan usisain sana yung mga pondo ng opisina ng Vice Presidente ng Pilipinas para malaman daw nila kung saan napunta, kung sa tama ba o mali. Kasi sa katatapos na mga hearing, lumalabas po na marami pong mga questionable na mga acknowledgement receipt, hindi resibo, acknowledgement receipt. Acknowledgement receipt sa Tagalog pa, yun yung kapirasong papel na sinulat mo na tinanggap mo yung pera. Ganoon lang kasimple. Ang resibo kasi, strictly speaking, nagre-refer yan sa isang resibo na binibigay ng tindahan, ng hotel, na kung saan pag makabili ka, yun po yung strictly speaking mga resibo. Ngayon lumabas po sa ating mga hearing sa Quadcom at saka sa Committee on Good Government na may mga nakakadudada ng mga resibo kagaya ng Mary Grace Piatos. Sino ba si Mary Grace Piatos? Lehitimo bang resibo yun? So meron din mga resibo na 358 of them, ang tawag hindi resibo kundi acknowledgement receipt ulit, na nakasulat sa isang kamay sa tingin nila at nakasulat sa isang kulay, parang Prussian blue. Yan ba ay dapat malaman? Of course, dapat malaman kasi pera ng bayan yan. Ngayon, ang problema nito, matapos na magkaroon o imbestigahan na yung mga tauhan ni VP Sara Duterte sa kanyang opisina, nakulong na nga si Attorney Zulaika Lopez. Samantala yung ibang mga tauhan niya hindi naman nakulong kundi si Attorney Zulaika Lopez. Pero hindi siya tuluyang nakulong kasi nilipat siya sa ospital matapos siyang allegedly magkaroon ng stress or whatever sa loob ng piitan ng House of Representatives. Kung saan nagiging issue ito ng dahil sa nandoon si Sara Duterte. At mula nung kinulong si Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Sara Duterte, ay sumulat si Sara Duterte kay Pulong Duterte na kapatid niya na kung pwede gamitin niya muna yung opisina ni Pulong Duterte sa House of Representatives na kung saan ay pwede siyang matulong. Habang nandoon pa si Zulaika Lopez na kanyang Chief of Staff. Ano ba talaga meron dyan? May mga nagsasabi, kagaya kasama na si Ginoong Ramon Tulfo, na may pagka-tomboy pala ito si Sara Duterte at saka parang girlfriend niya rin ito si Zulaika Lopez. Hindi naman confirm yan. Tapos may sinabi rin, siyempre mas maraming naniniwala, kaya nandoon si Sara Duterte dahil ayaw niya mangyari yung nangyari kay Rowena Garma at saka kay Colonel Edelberto Leonardo. Ano ba nangyari sa dalawang ito? Ang nangyari po sa dalawang yan, matapos sila tumistigo at nakulong sa House of Representatives, ay bumaliktad ang kanilang mga salita at umamin na meron daw na tinatawag na reward system kung sa bawat mamamatay na mga kalaban sa droga o war on drugs ni Digong Duterte sa panahon na si Digong pa ang presidente. So, ngayon, kay Zulaika Lopez naman, ang sa tingin ko naman dyan, sa totoong kwento lang, pinakamalapit na dahilan, ayaw ni Sara na magaya kay Garma at saka kay Leonardo si Zulaika Lopez. So, ano bang ginawa kay Garma at saka kay Leonardo?
Ang ginawa po sa kanila ay niligawan silang dalawa ng mga kongresista para bumaliktad. At kung bumaliktad, para magsabi ng totoo, kapalit ng mga pangako na gagawin kayong state witness o kung ano man. Okay? Wala rin pong pinag-iba ito sa kaso naman ni Mark Taguba na siyang nagsalita noon sa hearing sa Senado noong Blue Ribbon Committee noong nahulihan sila ng 600 kilos na shabu doon na kargamento mula sa ibang bansa na pinapasok sa Pilipinas. At lumalabas po na yung kargamento na yon ay pinroseso ni Mr. Mark Taguba bilang isang logistics na businessman na kanyang kasama sa pagpoproseso ay yung si Irene M. Tatad na may-ari ng isang consignment company na kung saan ay ipinadala yung kargamento na lumalabas pala ay laman mga shabu. So, sa unang hearing kay Mark Lopez, siniwalat niya na ang mga syabong ito ay kanyang pinroses ay kasama dyan ang lumapit sa kanya si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong naman ay bata naman ni Pulong Duterte at si Pulong Duterte ay kaibigan ni Charlie Tan at lumalabas sa kwento ni Mark Taguba ay parang si Pulong Duterte ang nasa likod ng pag-angkat noon ng mga container van na may laman na 600 kilos na shabu. Okay? So ngayon, ang nangyari kay Mark Taguba, inalok din siya na magiging state witness. Ang problema, nung bandang uli, hinarangan ni Senator Gordon. Sabi ni Mark Taguba, hindi ko alam kung totoo ito, pero mukhang totoo na hinarangan ni Senator Gordon na magiging state witness siya. So nangyari, nasentensyahan ng life sentence o habang buhay na pagkakulong si Mark Taguba dahil doon. Pero kung ako tanungin mo, tinitingnan ko, binasa kong balita, wala po katwiran na dapat sentensyahan si Mark Taguba. Bakit po? Siya po, nung nagproseso siya ng papel para ilabas yung kargamento na may lamang shabu, ay hindi niya alam na may shabu. Wala pong pinag-iba ito sa pinadala o pinatanggap na parsela sa anak ni Boying Rimulya na nanggaling sa Amerika at pagbukas ay laman ay high-grade marijuana o hashish. So walang pinagabayan, parehang sitwasyon. Kaya inakwit po, pinawalang sala ang anak ni Boying Rimulya dahil hindi nakita ni Boying Rimulya ang laman ng parsela pagkatapos niyang inabot. Ang mali naman doon ng NBI, ng PIDEA, ay inaristo kagad nila na pagkabukas pa lang. So, ibig sabihin pagbukas, ay hindi pa alam. Dapat, hinayang mo bukas, after bukas, at kahit pagbukas, tinanggap, aristuhin. Dapat gano'n. So, kay Mark Taguba, kasama niya yung bodigero ng warehouse na yun, kung saan dinala sa warehouse ng isang Chinese na hindi man lang hinuli. Tapos, kasama na si Irene Tatad at saka si Kenneth Dong ay nahuli rin, nakasintensyan din. So, sila ni Faeldo na siyang hepe ng customs at iba pa ay hindi po sila kinasuhan at hindi po sila na sentensyan. Tanging ito lang si Mark Taguba. Ngayon, kung kay Zuleika Lopez naman, ganun din po ang malamang na iaalok para magsasalita laban kay Sara. So ngayon, kung totoo man yan o hindi, hindi yan importante sa ngayon. Ang importante sa ngayon ay yun ang tingin ko na dahilan kung bakit gustong matulog ni Sara Duterte sa opisina ni Pulong Duterte para bantayan kung sino ang mga kongresista na lumalapit dyan para ikutin o susian ang ulo ni Zuleika Lopez. Okay? So ganon, nang dahil doon siya, ito, nalaman ito ng House Quadcom, House Good Government Committee na pinangunguluhan ni Joel Chua. So in the middle of the night, nagtawagan daw sila ayon kay Joel Chua at nag-meeting sila, nagkita sila sa Zoom no, meeting. At nagkaroon sila ng resolution na
ilipat si Zuleika Lopez doon sa Correctional Institute for Women o yung mga kulungan sa Mandaluyong para sa mga babae na nasentensya ng mga krimen. Okay. So ngayon, bakit na ilipat? Ang katwiran na binanggit nila ay ganito. Dahil po na-breach o na-kompromiso na ang seguridad ng House of Representatives dahil nandoon si Sara Duterte. Kaya dapat ilipat na para umalis din si Sara Duterte. Kaya nga lang, nakikita ni Sara Duterte, ito ay isang pakulo na manaman politiko. Kasi sa feeling niya, talagang siya ay pinupuntirya sa politika. Para naman, ang issue kasi dyan, sa 2025 elections, kailangan na manalo ng grupo ni Sara. Kailangan din manalo ng grupo ni Marcos. So, paramihan ng senador. Ako, tumatakbo din ako. Ang problema ko ay hanggang ngayon, yung Senate, ay yung Comelec na yan, ay hinarangan pang aking kandidatura at kinasuhan pa ako na isang nuisance candidate daw. So, sana manalo ako sa aking apila sa in-bank ng Comelec at kung manalo ako, finally may ilalagay pangalan ko sa official candidate. At ito na ngayon ay inyo si Tito Toto Bunyog. O, sa mga kabataan, nais ko makinig kayo para malaman nyo po yung issue. Hindi lang po yung mga mature ang nakikinig. Dapat ang mga kabataan, higit sa lahat, ay pinakamarami sila sa botohan at higit sa lahat, ang mga kabataan po ang pag-asa ng ating bayan. Kaya makinig po kayo dito sa inyo kay Tito Toto nyo. So ngayon, ano na naman ngayon ang mangyari? Yan. So dahil nangyari doon, ay sumigaw, nag-press-con si Sara, urgent, na walang ilaw. So hindi natin malaman kung totoong pinatulan sila ng ilaw sa loob ng kulungan ng House of Representatives o hindi. Pero tika muna, paano napunta si Sara doon sa loob ng kulungan ng House of Representatives? Ganito po yun. Noong gabi na yun, natutulog na si Sara Duterte sa kwarto ni Pulong Duterte doon sa Kongreso o House of Representatives. Tinawagan siya ni Zuleika Lopez na may pumasok daw na tao na mga taga Good Government Committee at kinakatok siya at gusto siyang basahan at gusto siyang ilipat sa kulungan ng Correctional Institute for Women na lubos na kinabahala ni Zuleika Lopez kasi hindi daw siya kriminal at ang kulungan yun ay para lang sa kriminal. Ang tanong, tama ba yan? Well, ang aking opinion ay mali. Ang opinion din naman na narinig ko kay Lila de Lima ay mali. Kasi hindi dapat ilagay yung kung sino mga nakakulong sa Senado o sa House of Representatives sa mga kulungan na mga pangbilanggo o de kaya mga nasentensyan. Bakit? Kung ako naman tanungin mo, ang unang dahilan ay ang batas ang gumawa ng mga kulungan na yan. So, ngayon kung batas ang gumawa ng kulungan na yan, ano ang sinasabi ng batas? Ang sinasabi ng batas, ang pwede lamang ikulong dyan ay yung mga na sentensya ng korte natin. So, ano ba na sentensya ng korte? Hindi. So, bawal sa batas. So, dapat yan ang puntos ko. Bawal sa batas na nagsasabi na naglilimita lamang sa mga convicted people ang kulungan ng Bilibid at ng Correctional Institute for Women. So anyway, sa press ko na yan gabing-gabi, pumasok siya doon dahil tinawag siya. So ibig sabihin, kung wala sana yung utos ng good government ng House, ay wala, kung ako tanongin nyo, wala sanang mangyari na gulo. Bakit? Hindi naman sana pupunta si Sara sa kwarto ni Zuleika Lopez kung hindi nilipat nila ni Chairman Representative Joel Chua ito si Zuleika Lopez. Kung ako tanungin mo, wala namang danger eh. Hayaan mo sila. Kung ako hayaan, wala namang pinakitang seguridad na depekto sa seguridad. Si Sara, andun lang siya sa kwarto ni Pulong Duterte. So, kung ako tanungin mo, may tunog talaga yun na politika. Okay. Next. At dahil doon, sinamantala naman ni Sara na ito na yung pagkakataon na mailihis sa usaping
pera sa confidential fund ang attention ng bayan. So kaya nag-press con siya kagad-agad, napatay ang ilaw sa loob ng kulungan at sinabi niya, ako po ay gustong ipapatay ni BBM, ni Mary Marie Luis Araneta Marcos at ni Tambaluslos Martin Romualdez. At dahil doon, sinabi niya, may kinausap na ako na isang tao na sakasakaling patayin ako ng mga ito. At kung mamatay ako, habulin mo sila at patayin mo sila. So, ganun sinabi niya. Mula doon, pumutok ang isyo na parang bulkan sa buong Pilipinas. No? Ngayon, kung pumutok ang isyo na parang bulkan, ano yung isyo ngayon? So, ang isyo ngayon, dahil doon, nadagdag yun sa isyo na kung ilipat ba sa Correctional Institute for Women si Attorney Zulaika Lopez o hindi. So, nagdagdag na isyo yun, naging komplikado. At dahil dito sa panibagong isyo, sa totoo lang nawala na nga sa atensyon ng tao kung dapat ba ikulong sa Correctional Institute for Women si Attorney Zulaika Lopez o hindi. Natutok na ngayon sa sinabi ni Sara Duterte na may kinausap na siyang tao na kapag mamatay siya, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, at patayin si Tambaluslos. Okay? So, ang tanong ngayon, doon pa ikot-ikot ang isyo. Sa grupo naman ni BBM, yung mga sip-sip na mga opisyal niya, ay kung ano mga inisip. So, ito si Judge Jimmy Santiago na NBI ay nagsip-sip din. So, nagpalabas siya na kagad ng subpoena na pinapareport niya sa NBI si Sara Duterte at mag-report, magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kasong grave threats. Okay? So pagkatapos nun, nag-set siya ng schedule ng hearing nitong November 29. Ito naman si Sara, nag-press ko nung isang araw at sinabi na dahil kasabay sa hearing ng House of Representatives ang nilagay ng NBI na petsa ng hearing, ako ay hingi sa NBI na i-postpone muna ang hearing ng NBI at dadalo muna ako sa hearing sa House of Representatives Good Government hearing. At gusto niya bigyan ng atensyon yung tanong sa confidential fund niya. Okay? So ganoon sinabi ni Sara Duterte. Akalain mo naman, nakaisip na naman ng kalikutan ito ang mga tao ni BBM o yung mga taong sip-sip kay BBM. Nagpalabas na naman sila na actually bago yan, nagpalabas ng pagpahiwatig ang NBI at saka Department of Justice na pwede nilang i-postpone. Okay? Pagkatapos doon, mukhang ay, hindi, mali. Okay. May sino naman bright boy dyan, nakaisip. Hindi, ang gagawin lang natin, ang hearing ng House, ang i-postpone natin para matuloy na yung hearing sa NBI. At tinawag nilang hearing ng NBI na mas mahalaga kaysa hearing sa confidential fund sa House of Representatives. So, nag-anunsyo ngayon, kanina, si Joel Chua, na chairman ng House of Representatives. At dahil doon, tinawagan nilang NBI na huwag niyong i-postpone. Kaya, sabi ng NBI, tuloy ang hearing doon. Ibig sabihin, nakikita niyong actions nitong mga tauhan ni Bongbong. No? At ginagawa nila laban kay Sara. Kung tutusin mo, pareho silang magkabilang panig, parehong magnanakaw ngayon. So, kita nyo ng pamamaraan nila. Pareho silang mapagkunwari, mapaglinlang. Sorry. So ngayon, kung tama ba yun mga kabataan? Mga kabataan na pag-asa ng bayan, tama ba yan sa tingin ninyo? Ito ninyo dapat kayo sumali sa mga issue na ito. Huwag lang yung kay puros TikTok lang ang gagawin natin. Huwag lang kay puros shorts o di kaya puro reel. Ito naman tayo. Kaya, dali lang. Kailangan natin na alamin ang isyu ng ating bayan. Kasi sa inyong mga kabataan, nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Hindi po sa amin na mga matatanda. Malapit na po ako maging senior citizen kaya
dual citizen, Filipino citizen at saka senior citizen. Kaya kayo mga kabataan ang aming pag-asa. Hindi man namin matupad ang pangarap namin para sa aming bayan sa panahon nito. Inaasahan namin na sa panahon ninyo, pag umabot kayo sa tamang edad, kayo ang tutupad ng mga pangarap ng ating bayan. Okay? So ngayon, dito na tayo ngayon. Ang tama ba yan mga kabataan? Ito si Tito Tuto nyo nagtatanong. Tama ba yan na bigla-bigla, kara-karaka, mag-anunsyo sila na i-postpone na hindi naman hiningi ang House of Representatives. Tapos, ginawa nila yan nung na-anunsyo, matapos ma-anunsyo ni Sara Duterte na hingi niya i-postpone ng NBI kasi binibigyan niya ng mas mahalaga na pansin na issue ang usapin sa mga confidential fund. Well, kung ako tanungin mo, may mali at may malisyuso na pangyayari. Hindi naman importante yung sa NBI hearing kasi pwedeng gawing next Monday yan. At hindi naman kagad-agad marisolba kagad yan. In fact, pwedeng nga isnabin nga ni Sara yung NBI. Ako ilang beses ako pinatawag sa NBI, hindi ko sinisipot. Bakit? Ang NBI po, walang karapatan magpapalabas ng warrant of arrest. Ang NBI lamang po, ang karapatan lamang nila ay mag-imbestiga. At kung matapos ng imbestiga ang NBI, ang kanilang gagawin, kung ano ang resulta ng kanilang investigasyon, magsasampa pa sila ng kaso sa fiscal o sa prosecutor. So, pwedeng gagawin ni ako, ginagawa ko, doon na lang ako sumasagot pag matanggap ko na ang sabina ng prosecutor. Siguro, ganun din si Attorney Sara Duterte. Doon na rin siya siguro sagutin kung matanggap niya na mula sa prosecutor's office. Di ba? Parang ganun lang. So ngayon, may mga marami pang sip-sip na nag-isip na naman. Okay, hindi lang grave threat. Una, tanungin muna natin, grave threat ba yon sa ilalim ng kahulugan ng ating batas? I submit, no? Wala pong akong kinakampihan dito. I submit, wala pong death threat sa sinabi ni Sara na kung saan nag-hire siya ng isang tao na papatay kay Bongbong Marcos at saka kay Lisa Araneta Marcos at saka kay Tambaluslos Romualdez kung papatayin siya. So, ibig sabihin, kailan magiging threat, magiging pananakot ang pananakot? Yun ay kung matupad o mangyayari yung binigay niya na kondisyon. Binigay niya kondisyon kung mamatay ako, saka palang ikaw mayroong kakatakutan. Ibig sabihin sa threat sa Tagalog ay kakatakutan. So kailan ka magkakaroon ng katatakutan sa ganong sitwasyon? Kung ipapatay niyo si Inday, saka kayo matatakot. Nang ibig sabihin, kung hindi niyo ipapatay si Inday, hindi wala kayong dapat katakutan. At kung wala kayong dapat katakutan, di walang grave threat. Dapat ba bang i-memorize yan? Ang dami mga abogado na magagaling ko, no? Nagsip-sip na naman kayo kay BBM. May mga president pa dyan ng IBP, may kung sino-sino na si Lucas Bersabe na dating Chief Justice na mayroong active threat. I beg your pardon. You are all wrong. You are all illogical. Wala pong threat dyan. Kahit ano yan, kahit ipaikutin nyo ng mundo, kahit saang libro kayo kukuha, hindi mananaig ang grave threat na kinakaso ninyo. Next. Mayroon na namang mga bright boy nagsasabi, o mga bata, makinig kayo ha, ito po yung tama. Mga pakinggan nyo po si Tito Tuto nyo. May mga nagsasabi na yung pananakot doon ni si Sara Duterte ay terorismo do yun. Isang krimen na terorismo. Ano ba yung kahulugan ng terorismo? Tama ba sila? Well, ang sagot ko po dyan ay mali na naman kayo. Bakit po? Ang terorismo na krimen ay kailangan maipakita muna na may isang ginawa ang isang tao na nakakatakot sa buong bayan. Okay? Ano yung nakakatakot? At yung panakot na yan
ay talagang dapat katakutan dahil mangyayari. Okay? So ngayon, sabihin na natin na nakakatakot na papatayin ang presidente. So, pwede natin sabihin na terorismo. Ang tanong, may terorismo ba kung sa simula pa lamang walang pamamatay na mangyayari kung hindi si Sara mamamatay? So, walang threat kung napapatayin siya kung hindi mamamatay si Inday. Kung walang threat o wala ring terorismo na mangyayari kung hindi patayin si Inday. Ibig sabihin, ganun lamang po kasimple. Huwag na ninyong lulukuhin ang mga mamamayan. Let us be fair to facts. Hindi kumugalit ako kay Inday, ay tatalakayin ko ito na kontra ako sa mga sinasabi ng mga pasensya na kayo. Tatawagin ko kayo talaga ng mga bobo. Pasensya na. Pasensya na. Wala na ako ibang makitang term para dyan. Magandang term pakinggan, illogical. But then, how could we stress the point that you are teaching the children with wrong opinions and wrong manners and right conduct? Ang logic sinisira ninyo. Tinatapon nyo sa bintana. Dapat ang logic ay tinuturo sa mga kabataan. Para kabataan, marunong ko anong gagawin para sa ating bayan. At walang ibang pinakamagandang solusyon sa bawat problema sa ating bayan, kundi yung gagamitin ng kabataan, yung kasaysayan, anong ginamit, kagaya kay Obama, anong ginamit ni Obama na solusyon doon sa pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika. Nung pumasok siya noong year 2008, wala siyang ibang ginawa, kundi sinunod ang aral ng kanilang kasaysayan na noong 1930s, ang ginawa ng bumagsak ang ekonomiya ng Amerika ay pinautang ng trilyon-trilyon ng pamahalaan ng Amerika ang lahat ng mga private industries para tutubo uli at para ang mga trabaho ay hindi mawawala. So ganun din ang ginawa ni Obama, kaya sumigla uli ang Amerika. Dapat ganun din ang babasya natin sa ating bayan. Next, ano ba dapat ang solusyon? Ang solusyon po, dapat ituloy nyo na po ang impeachment. Wala pong ibang solusyon dito. Impeachment lang. Ang sinasabi ni Sara ay hindi man yan threat, hindi yan terorismo. Pero pwede mo sabihin na yan po ay uncalled for at pwede mo sabihin na culpable violation of the Constitution dahil ikaw po ay nag-cause ka ng alarm sa buong bansa. Kaya impeachment ang dapat. At bakit ayaw mo bongbong ng impeachment? Nag-anunsyo ka pa na huwag ipa-impeach. Ano naman ang sa likod yan? Dapat iyon na ang ating gagawin. Wala nang iba. Okay? So dapat, para malaman naman, yung mga makasara ng mga Pilipino ay mabibigyan din ng pagkakataon, maidepensa nila ang kanilang idolo na si Sara. At saka yung anti-Sara naman ng mga Pilipino ay mabibigyan din ng pagkakataon na mailatag ang ebidensya laban kay Sara. In other words, itong impeachment ay magbubukas ng isipan ng lahat ng Pilipino na nanonood. Doon natin makikita ang mga totoong ebidensya. Ano kaya ang ebidensyang ilalabas ni Sara laban sa mga confidential fund? Yan ang pinakamagandang basihan para sa impeachment. Hindi yung pananakot. No? Wala yun eh. Pwedeng, ano pa yan, debatable yan. Ganun lang pinakamaganda. Tapos, nag-anunsyo pa yung kakampi ni Duterte, Digong, na si Samuel Martires. Sabi niya, okay, nag-anunsyo ng impeach ombudsman at anytime at kung magkagulo-gulo, pwedeng kukunin ng ombudsman ang pag-imbestiga mula kahit kanino man. O, patay na kayo. Pag kinuha ng ombudsman, hindi kayo pwedeng pumalag sa ombudsman. At kung kukunin na ni Samuel Martires yan, alam mo naman, alam na this. Kasi si Samuel Martires ay kakampi ni Duterte. Ganun lamang po kasimple. So at least alam nyo na ngayon
ang nangyayari. Okay? So at least, sa aking tingin, fair itong impeachment na proseso. Fair kay Sara at mabigyan mo siya ng pagkakataon na maipakita sa madlang Pilipino ang mga pangyari at maipakita sa mga kabataan natin ang isa na namang yugto sa buhay ng Pilipinas. Importante rito ang mga kabataan. Sila lamang ang ating pag-asa. Ako, surrender na ako sa totoong kwento lang. Wala nang pag-asa na ako ay magkakaroon pa ng isang magandang pagkakataon na makapagbibigay tulong sa Pilipinas. Dahil wala nga pagkakataon, di ba? Pero pilitin ko pa rin na magkakaroon ng pagkakataon at tatalunin ko ang Comelec sa kanilang ginagawa na tinatanggal ako sa listahan ng tumatakbong mga senador at ginagawa nila kong nuisance candidate. Sigurado naman ako manalo sa Supreme Court. Ang hindi lang ako sigurado, baka matulad ako sa mga nakaraang mga kandidato na nananalo sa Supreme Court pero hindi nilagay sa baluta. Anyway, I will cross the river once I reach, or I will cross the bridge when I reach the river. Ganun lang kasimple po. So sa ngayon, at least nakita na ninyo kung anong dapat. Hindi tayo manglilin lang. Away natin si Sara dahil kaaway natin. Away natin si Bongbong dahil kaaway natin. Hindi. Ilatag natin kung ano ang ekspektasyon natin. At mind you, there is only one solution to all of this. It is your votes. Kaya sa 2025, bumoto ng lahat ng bago para sa totoong pagbabago at makasiguro kayo na mayroong pagbabago sa lahat ng mga nanalo na panay bago. Huwag nyo gayahin ang magiging T3 sa Senado. Andiyan na si Rapi Tulfo. Huwag nyo na iboto yun si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Walang gagawin mga yan. Magnanakaw lang yan sa Senado. Tandaan ninyo yan. Si Ben Tulfo, ninakaw nga nila yun yung pera ng Department of Tourism. Nung kanyang ate na si Wanda Tulfo Teo ang namumuno ng Department of Tourism. Binigyan siya ng kontrata ng advertisement sa kanyang Bitag Entertainment TV. Kapatid mo, bigyan mo ng kontrata, kakahiya ka. So, ganun po ang gagawin ng mga tulpong yan. Wala kayong makikita dyan. O, Sir Luciano Gautos, dapat ipakita ng mga BBM ang tama at tuwid na batas. Dapat ganun. Kailangan aristuhin na natin ang mga ayuda-ayuda system. Matigil na yan. Dapat itama na natin yung mga kalsada natin na pagtayo. 2 taon, tatanggalin, bubungkalin dahil sira. Itama na yan. Kung ako mananalo dyan sa Senado, magpasa ako ng batas ng lahat ng kalsadang semento gagawin sa Pilipinas ay hindi pwedeng gagawin na walang bakal na laman. Dapat ang laman na bakal ay hindi lamang temperature bars. Alam na mga kapwa ko engineer kung anong ibig sabihin ng temperature bars. Kailangan reinforcing bars ang ilagay natin sa mga kalsada natin para hindi na ulit-ulit pa naubos ang pera natin sa kalsada. Dapat sa iba naman para maubos natin, mapasimintuhan ang lahat ng kalsada sa Pilipinas mula Batanes hanggang sa Tawi-Tawi o di kaya mula sa Balisin hanggang Tawi-Tawi ay kailangan ang naunang ginawang kalsada ay hindi na dapat magigiba pa. At magagawa lamang yan kung mayroong mga bakal na reinforcing bars ang lahat ng kalsadang semento. Ganon po yun. So, Pres Perez, ayaw ko na po sa dating matapang biglang parang luya na pinitpit. So, Helen Baguio, good morning po sa Dr. Engineer Tuto Kausing. Shout out Dr. Watching from Connecticut. Jobs News, PEC 0925, Unit Team. At tapos ito, maayong gabi. Evangeline Dinila, sige, i-fight mo, sir, we will see what will happen next. Dapat impeachment ako ganun talaga dapat. Luciano Gautos, dapat ipakita ng BBM yaw ang tama. Okay, Evangeline Dinila, hay nako iwan, sabi niya. Evangeline Dinila, hay, pag-invite namin, takot na sila mag-tour dyan.
Takot na ba sila mag-tour dito? Walang dapat katakutan. Ang Pilipino lang dapat katakutan. PEC 0925, the Dutertes behave that way because they know they can get away with it. The Dutertes and Marcoses know each other's dirty laundries and skeletons in the closet. Tama po yan, PEC. Agustin Mondragon, fake news naman yata ang kay Tonying Taberna. May spelling error po. Ganun ba? Paano naman ang si Tonying? Ang alam ko si Tonying nagsalita na laban kay laban kay Marcos. Evangeline din nila, nakakaya na nababa ang moral namin dito. Nami EQS, impeach Sara, please. No good BP, she is not capable to hold the position. Evangeline din ang bagsak na naman ang ekonomiya natin dahil dyan laman balita buong mundo. Nako. So Luis Mara Benvenida, Sir Kuto, please double check with Kumelik kasi may nagpa-survey kung sino inviting mga senador. Hindi pa nilagay o mention ang name. Wala pa po, hindi pa nailagay po. Pero kailangan ko na manalo kasi may kaso pa. Hindi pa tapos ang kaso ko, hindi pa na-desisyonan. Dayan DRC, paano ko namatay si Sara sa accident? Ibang usapin yun. Pag-usapan lang natin pag nangyari man yan. So, Pres Perez, buti hindi pa sila nag-Google. Sakali makakuha sila ng malinaw na sagot kung terorismo nga. Agustin Mondragon, engineer, paano kung namatay Sara sa heart attack? Ay, iba naman yan. Siyempre, alam naman natin. Heart attack. Ang sinabi lang ni Sara, kung siya'y papatayin. Hindi kasama dyan kung siya'y mamamatay. Ha? Kung baga, ang kondisyon niya lang ay kung siya'y papatayin. Ni BBM, ni Lisa, o ni Romualdez. Evangeline din nila, parang siya ang batas. Bong Flores, magandang umaga, Atty. Toto. Evangeline din nila, ako ayaw dyan sa spoiled part na yan. Aliani, Aluha, Angel. Mga magkaiba naman kayo ni Atty. Ricky Tumuturgo, sagot sa threat. Pasensya na kayo, hindi po ako papayag na sabihin nyo may threat. Wala pong threat yan. Anyone, opinion na yon, but may opinion na standby opinion. At iyan po ang totoong dapat na opinion na correct. Agustin Mondragon, good day, Dr. Toto. More power to you and good health. PEC 0925, this is all a big drama. The Dutertes and Marcos are of the same mold. They can only expose each other. Kaya nga nangyari na ang natakot mga oposisyon, wala malang si Sara, si Lenny, na tumakbo na ng mayor. Si Laila de Lima, tumakbo na lang ng party list. Ganon din si Chelyuk, no, party list na lang. So nakita niyo yung epekto sa ganon. Sila lang dalawa nag-away. Wala na tuloy mga oposisyon na totoo na matapang. Jobel Garcila, Engineer Toto, gawa po kayo ng topic title na ang future ng bagong henerasyon ang iyong misyon. Yun na nga lang. Wala na tayong pag-asa, kaya bagong henerasyon na lang. Evangelina Dinila, ako na lang nanonood sa iyo, sir. Ay salamat naman. Pres Perez, kumbaga, papautangin kita kung pautangin mo ako. Pinahirapan pa nila, sarili nila. Tama po. Rome artikulo, paano kung magpakamatay si Tambalustay? Ay hindi naman yan siya pinapatay. Ang kondisyon niya, pag pinatay siya. Tapos, Evangeline Dinila, wala siyang right magwala sa Zoom meeting. Sino ba naman natutuwa sa ginawa niya? Wala naman ata. Siya lang. Stop betraying sa admin, dapat tayo nagkakaisa. Ano sinasabi? Evangeline betraying sa admin. Sino ba nag-betray sa admin? Ang huwag nating i-betray yung Pilipinas. Pero yung admin natin, kakawatan naman yan. Paano gagawin natin? Kung nagnanakaw na kaupo. Kagaya na inubos ng ayuda ni Tambaluslos. Pres Perez, masyadong halata naman po kasi ang Congress pinapangunahan ang COA, mga investigators, tas ang mga bilyones na kinakat nila kay watching from Kiyot, Cebu City. Okay, Alonso Inigo, takot din kasi sila sa mga baka ilaglag ni Sara ang Smartmatic. Sa totoo lang, ayan ang opinion ko dyan. Ang Smartmatic
ang dahilan kung bakit hindi sila makatuloy-tuloy away. Kasi magkabistuhan eh. Ibibisto ni Sarah na nanalo sila ang dalawa ni BBM dahil sa Smartmatic. Ganun po nakikita ko dyan. Diba? Sa pasensya ka na din nila. Kung yaman ang gusto mo, ay hindi po ako sang-ayon din kung PBBM. Lahat sila dapat tanggalin silang dalawa. PEC 0925. Tapos Crispin Rivera, Maya Paabak, Dr. Nier Totobon yun. Cristito Dayada, yan katunaw. So, anyway, Pastora Raelia, Carlos Salas, Janet T., Arnel Calapis, Sane Acabado, Sebastian Sartin, Gonzaga, Roel Cagbay, tapos si Pres Perez. So, okay. So, si Joseph Malayaw, tapos si Kings, advance kampanya to. Next tuwing, ay naku, huwag kang magharap para hindi ka magdemanda ni Idol Rapi at yung Idol mo Rapi, walang kwenta yan. Puro mga bobo yan, huwag nyo na iboto yan. Puro magnanakaw yan. Ay naku, mas matindi pa kay Sara at kay BBM ang dalawang yan. Sa totoo lang, binabalaan ko na kayo. Emil Oxiol, galing ka ng Medioke Engineer, bakit ka napaos? Alvin Aquino, live po ba tayo mga boss? Opo, Kings, tama yan. Kung sa ang patay, malinaw yan. Evangeline Kings, Evangeline Dinila. Tapos sino pa? Wala na. Si Emil X. Liu, Christopher de los Santos, Chris, okay. Tapos Agustin Mondragon, pare-pareho lang. Sila tama, palitan na sila lahat. Kaya dapat palitan na po sila lahat. Evangeline din nila, tulungan mo naman ako. Dapat palitan na sila lahat. Iboto natin sa eleksyon, lahat po ay mga bagong kandidato. Yan lamang po. Next tuwing, ha? Magandang umaga po sa lahat.